Oh, kaya haya ka Sara Duterte. Alam mo, laglag na laglag ka talaga dito. O pag-usapan din natin mga kababayan, ano ba talaga ang tunay na pakay? Bukod sa siya po ay kailangang may kampihan, ano ang hiniling naman ng pakikipagtanbiruin nyo ha, na iligtas na sa paghahabol kung sakaling si Lenny ang mauupo? Eh, nanghingi ka pa ng another favor. At ang favor ni Sara Duterte, mga kababayan, gusto niya pong maupo bilang DND Secretary. Yan lang po ang gusto talaga niya. Bakit? Ito, panoorin natin. Ayan. So that's that. And then, ito na kami ni Mr. Deception. Mr. Deception. Sabi ko sa kanya, Ang tinatawag niyang Mr. Deception dyan si si Pangulong BBM. dalawa lang. Aha. Para pantay. Dalawa lang. Sabi ko, dalawa lang. Ang request ko sa iyo, if you win, dalawa lang ang request ko sa iyo. And I think, I requested this na one-on-one. Teka lang. Sabi ni Amore Pardillo, hindi naman ikaw si Amore ni Amores pala ni Sara. Sorry. Sabi niya, Amore Pardillo, ikaw Sir GP, palitan mo ang BP, walang kwenta. Teka lang. Amore naman. Oo, gusto nating palitan si Sara, pero wag naman ako. Pag ako ang pumalit dyan, baka mas malala na. Hindi, ang ibig ko sabihin, I am not really qualified for being a vice president. At mas masaya ako sa ginagawa ko, walang problema. Hindi masyadong toxic. Pag naging vice president ako, bahala kayo, mga kababayan, hindi nyo na ako makikita. Baka mamaya, pag naging vice president ako, di ba? Oh. Anong gagawin ko dyan? Baka mangurakot lang din ako. Oy, wala daw akong ebidensya sa reward system. Teka lang gusto ko lang sagutin tong Mikey Merabilesgo. Wala ba ako? Kawawa ka naman. Wala daw akong ebidensya sa reward system. Buti na lang meron akong hawak niyan. Teka lang Reward system, nasan ka na? Teka lang. Bongo. Nabura ko na ata. Anyway, mga kababayan, yung nagsasabi na wala akong katibayan sa reward system, anong tawag sa'yo? Bahala ka dyan sa buhay mo. Pinakita ko na yan sa mga nanonood dito na mayroong reward system etong si Bongo. Anong sinasabi mong wala? Pero gusto ko talaga iparinig sa'yo. Teka lang. Inahamon mo ako Sana makita ko pa dito. Ang bagal naman kasi nitong PC na to Kakainis ka na May panauhing pantanga pa naman dito gusto kong anuhin. Tapos ayaw mo ipakita yung bagal Ayaw lumabas. Ayaw talaga, walang hiyato. Ito ebidensya. Hirap pangalanan pero kinoconsolidate po muna ni Pangulo yung mga listahan, yung mga reports po mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, PIDEA, sa intelligence community, at pinapa-cross validation po ni Pangulo ang lahat ng mga yan. Lalong-lalo na po ito nabalitaan niyang mga ninja cops at sangkot dito sa pagre-recycle ng droga. At sabi niya kagahapon sa akin na kailangan malaman ng publiko na soon I think he will personally
announce to the public kung sino po yung mga sangkot na ito. At importante po, si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga ito, mga Ninja Cup. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga Ninja Cups patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Ay, Mikey! Walang reward system, no? Walang reward system, pero merong 1 million pag lumaban. Pag lumaban, 2 million. Pag buhay, 500,000. Pag patay, 1 million. Maliwanag yon. Hindi tayo nagloloko doon. O, tuloy tayo dito. Pahiya ka, no? Kami online. Pero meron akong nabasa somewhere na merong nakikinig sa side niya. Kasi nag-post yung taong yun. Pero yun yung request ko at the time. Kami lang dalawa. Sabi ko sa kanya, pag manalo ka, dalawa ang hingin ko sa'yo. Unang-una, yung trabaho ko. I want to work sa security sector. Kasi there will never be development kung hindi solid ang security backbone mo. Oy! Gusto ko ang security sector kasi gusto ko maging solid ang security backbone mo. Again, guys, bakit hinihiling ni Sara Duterte ang DND? Isipin po natin may kakayahan ba siya? Meron ba siyang kinalaman pagdating sa mga bagay na to? Well, ang sinasabi niya, sa Davao daw ay mayroong mga insurgency. At ito daw ay naayos niya nung panahon na yon. Ngayon, iniisip ko kasi dyan, totoo ba na naayos nyo? Totoo na naayos nyo. Kasi, kung totoong naayos nyo, bakit at nangihingi pa rin kayo ng ganong kalaki na confidential funds nung panahon na ikaw ay mayor? 460 million. Di ba dapat kung maayos ang insurgency sa inyong lugar, so therefore hindi nyo kailangan ng pera para sa confidential funds. Baka naman mga kababayan, pangalawa, kung ikaw ang ilalagang DND secretary, naturalmente hawak mo ang mga kapulisan, hawak mo ang AFP. Paano na yan mga kababayan? 'Di ba? Paano na yan kung ikaw ang humawak? Baka mamaya sa iyo ay magsunod. Sorry Ay nako. Pumutok yung aking yung pantog ko talagang bumigay na. Ang dami kong dami kong inilabas na sama ng loob kay Sara Duterte mga kababayan. Just me, Marimar. Nabitin tuloy ako doon sa ating pinag-uusapan hinggil po dito kay Sara Duterte na kanya pong talagang hinihiling mga kababayan ko ay ang DND. Na kung saan po plano talaga nila. Ito ay isang maliwanag na opinyon. Kaya gusto nilang hawakan ang DND para mapasunod po nila at ito ay prevention kung sakasakali sa paghahagilap o paghunting po kay Digong ng ICC. At ganun din mga kababayan, kung siya ay DND, maaring mahawakan nila sa liig yung mga uniform personnel para hindi po magsalita against po doon sa kanila. 'Di ba? Kagaya po ng nangyayari ngayon, kung sila po ang DND, malamang sa malamang walang magsasalita na uniform in personnel against sa kanila sa mga nangyayari na to sa EGK, sa mga nangyayari na ito doon sa Pogo, at ganun din mga kababayan sa iba pa. Kagaya po ng mga isinawalat nila Garma, ng mga tao na nasa loob po ng bilangguan at kung ano-ano pa. Yun po ang iniiwasan nila.
At palagay ko naman matalino ang mga nasa paligid ng ating presidente. That is why ang nangyari po ay napurnada ang plano ng mga ito. Dahil kung hinawakan ni Sara ang DND, palagay ko mga kababayan, isa ito sa magiging pinakamalaking pagkakamali na magagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Kung nakikita natin ngayon, syempre paghawak ni Sara Duterte, yung Chinese o yung China, dyan sa usaping West Philippines, baka lahat yan nakapasok na dito. Baka tayo ngayon, mga kababayan, kung meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone, baka mamaya hindi na yan maging 200 nautical miles, di ba? Baka mamaya nasa Pampang na lang yung atin dyan. Oh. Sabi ni Elizabeth Valdez, boses pa lang ni Sara, disgusting na, nakakainit ng ulo. Hindi ko sinabi sa kanya yan. Pero, tinanong niya ako, bakit Department of National Defense